Paano ba natin nagagamit sa komunikasyon ang mga kulturang ating hiniram? Yan ang susubukang alamin ng kahuandar nating marino na si Ivan. 5 taon na raw siyang tripulante sa mga dambuhalang barkong naghahatid ng iba't ibang kalakal sa iba't ibang sulok ng mundo, ang mga cargo ship. I am working on a bulk carrier vessel. So this is a specialized cargo vessel. Marami nang kaming kinakarga ng mga kargamento. Halimbawa, mga bulto-buldong products, grains, minerals like bauxite, iron ore. Nagkakarga din kami ng mga logs. Sa isang espesyal na barko muna sasampa si Ivan. Ang replika ng Galleon Espiritu Santo o barkong pangkalakala noong panahon ng mga Kastila. Sobrang excited ako. Itong Manila-Acapulco Galleon Trade, naririnig ko lang to dati sa mga asignatura natin. Way back high school, napakadalang na experience na makita mo siya sa personal at malaman mo yung history. And of course, add additional knowledge rin sa mga kasalukuyang alam ko bilang seafarer in the modern age. Ang galleon na ganito raw ang gamit noon ng mga mangangalakal para magdala ng iba't ibang paninda gaya ng tela, spices o mga pampalasa, babasaging gamit na ceramics at ginto. Karaniwan itong naglalayag mula Acapulco sa Mexico hanggang Maynila. May lulan din itong mga pasaherong dayuhan. Ito ay 250 years mula noong 1562 hanggang 1815 na may 2 biyahe kada taon. Ibig sabihin, taga-dala siya ng komersyo ng mga bagay mula sa Timog Silangang Asya papuntang Mexico at sa Europa. Bago muling pumalaot ngayong buwan ni Ivan, gusto raw niya makita ang isa sa mga ninuno ng cargo ship na kanyang pinagtatrabahuhan at makapulot ng mga kaalamang makadaragdag sa kanyang pagiging mandaragat. I know for a fact na Philippines is really the basin of seafarers. So, large percentage of seafarers are Filipino. Mabasa o marinig kaya ni Ivan ang mga mensahe sa kanya ng galleon? Craftsmen, shipbuilders, and sailors. Sa museo, tampok ang ating mayamang kasaysayan sa paglalayag. Dahil nga dati sa 1593 Royal Decree, lahat ng mga galleon ay nililimitahan lang sa usually 300 tons, gross tons, na pwedeng ikarga na kargamento. Pero kung kukumpara mo sa kasalukuyan, yung mga modernong barko, katulad na lamang halimbawa ng mga ULCV o yung mga ultra-large container ship na pwede nang magkarga ng humigit 20,000 TEU. Mula sa mahigit 200 mandaragat na lula ng galleon, nasa 20 hanggang 30 katao na lang ang kailangan para mapatakbo ang isang cargo vessel. Isang celestial navigation o pagbasa sa posisyon ng mga bituin ang ginagamit sa paglalayag ng galleon. Sa modernong barko ngayon, electronic chart display information system na ang gamit para makapaglakbay sa karagatan. Dito sa galleon, para malaman kung nasaan na sa kasalukuyan yung barko nila, prominente pa rin yung paggamit ng paper chart o yung mapa. At kahit wala nang ginagamit na layag ang mga barko ngayon, manghang-mangha pa rin si Ivan na sa pamamagitan lang ng tela at hangin na paaandar na ang galleon sa tubig. Sa naging experience ko dito sa Museo del Galleon, lubhang nakakamangha at nakakataba ng puso na muling mabalikan yung nakaraan. Given na I am a seafarer of this generation, nakakamanghang balikan kung saan talaga nagsimula ang maritime global trade. Ngunit, habang kinikilala at ginagalang natin ang koneksyon natin sa kanila, kailangan natin ikwento ang sarili nating kwento mula sa ating sariling pananaw. Yun ang kwento na nais namin ibahagi sa buong sambayanan at sa buong mundo. Mula libro hanggang pelikula at ngayon sa museo, maraming gustong sabihin ang ilang kultura ng ibang lahi na ating inangkop sa ating pamumuhay. Having a museum like this where people from all ages can learn is very helpful para mas mapalawak pa natin yung awareness ng future generations. Paano natin mamahalin at aalagaan ang ating mga dagat
kung hindi natin alam ang lugar at kahalagahan nito sa ating kasaysayan at sa ating ekonomiya, sa ating pamumuhay at ating kultura. Sa makabagong paglalayag ng galyon, sakay na at matuto. Sa maniwala kayo sa hindi, mga ka-wonder, ang bangkang ito na replika ng balangay, isang sinuunang bangka ng ating mga ninuno. Nakapaglayag na raw sa buong Southeast Asia sa loob ng 2 taon. 4, 3, 2, 1! Ang punong mandaragat ng paglalayag ng makabagong balangay na tinawag nilang Diwata ng Lahi, ang team leader din ng kauna-unahang Philippine Mount Everest Expedition na si Art Valdez. Naakyat namin ang Mount Everest. Ang tanong anong sunod? Pinag-isipan namin, o nga, bakit hindi kami gagawa ng sakayan na sinakyan ng ating mga ninuno? So, yun, napag-isipan gumawa ng balangay. So, gumawa ko ng panday na taga-Tawi-Tawi at gumawa ko ng unang balangay doon sa Cultural Center of the Philippines. Pero hindi raw naging madali ang paglalayag nila sakay ng unang replika ng balangay na kanilang nagawa. 2 years kami naglayag. Pag walang hangin, sagwan kami. Kaya noong 2024, isang mas modernong replika ng balangay ang kanilang binuo, ang BB o Balangay Boat Florentino Das. Pinangalan sa isang mandaragat mula Samar na nagsagawa ng kauna-unahang naitalang solong paglalayag ng isang Filipino sa Pacific Ocean. Ito may comfort nito. Bakit? Sawang-sawa na ako sa survival sa sakayan. Why don't I build a boat na I'll be comfortable paglayag? Yung unang sakayan namin, walang-wala. Kung antukin kami, pagod kami, magsandig lang kami yung likod namin diyan, matulog ka din sa sobrang pagod. Ang BB Florentino Das gawa sa Philippine firewood o matibay na kahoy na binalot pa ng fiber filament, may guhit ang iba't ibang kulay na layag. Itong balangay, makita ng ating mamamayan kasi colorful ang kanyang layag, makita nila yung tinatawag na maritime heritage natin. Ma-remember nila kasi ginawa ng dayuhan, talagang in-erase nila sa ating memory na tayo ay taong dagat. Mula paggamit ng sagwan, demakina na ngayon, may solar panel para sa kuryente. Natutuwa po ako na may ganitong efforts na gumagawa ng mga replika para sa balangay para magkaroon kahit papano ng glimpse, lalong-lalo na ang mga kabataan tungkol sa kanilang kasaysayan. Kasi po, kahit nag-aaral tayo ng kasaysayan, kailangan nating tanggapin na hindi tayo makakaiwas sa mga pagbabago. Dahil ang pagbabago ay didikta din ng environment, no, ng mga pangangailangan sa ngayon. Kaya raw magsakay ng BB Florentino Das ng hanggang 19 na katao. Nakapaglayag na raw ang BB Florentino Das noong 2024 mula Butuan hanggang Palawan at Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pansamantala itong dumaong sa Taguig para sa pagpapatibay at nito lamang Hunyo muli itong naglayag sa Ilog Pasig at dumaong sa Pasig River Esplanade sa Intramuros sa Maynila. Sa kasalukuyang panahon, kung meron ka mong modern balangay, at least doon pa rin yung nung sinauna ko. Diba? Mapapakas mo pa rin, hindi pa rin siya totally na wala.